Hello, good morning. For today's vlog, samahan niyo ako sa aking cash job. Kahit na maglilinis tayo, dapat maganda pa rin tayo. Huy, charot. Gaya nga ng sinabi ko nakaraan sa aking vlog, almost 3 weeks nagbakasyon yung aking mga amo, kaya almost 3 weeks din ako walang cleaning. Kaya ngayon tinawagan niya ako. Masaya ako kasi ayan, makakapagtrabaho ako ulit, magkakaroon ulit ako ng cash job. Kaya siya tinawag na cash job kasi wala siyang tax. Makukuha ko siya ng buong sahod na walang deducted sa gobyerno. Char. Pero totoo, seryoso. Gusto ko ganitong trabaho kasi diretso agad sa akin yung pera. Yeah. Kaya gaganahan ka talagang maglinis. Naman tayo mukhang pera eh. Lahat tayo may pangangailangan. Lalo na may mga pamilya tayo, may mga anak. Mayroon tayong mga kailangan bilhin at mga pangangailangan para sa kanila. Okay lang kahit wala na tayo, kahit di na natin mabili luho natin, basta yung mga pangangailangan ng ating mga junakis, mga anak natin ay magpo-provide natin. Yan tayo eh. Yan tayo. Okay lang sa atin na wala, basta yung mga anak natin meron. Ganun ata talaga pag naging nanay ka na. Yung parang iisipin mo na lang yung magiging kinabukasan ng mga anak mo, kung ano magiging sitwasyon nila pag lumaki na sila, ganun. Yung tipong hindi mo man naabot yung pangarap mo nung bata ka. Pero parang ngayon, kailangan mong ipilit, kailangan mong mag-sacrifice para lang maabot yung mga pangarap, maabot ng mga anak natin yung pangarap nila. Ay, nabulol na, sorry naman. Kaya ngayon, habang andito ako sa cleaning ko, ang naiwan sa mga bata yung ama nila. Kasi kaya nga na yan, kapag wala siyang pasok or hapon pa yung pasok niya, saka lang ako makakapag part-time kagaya ng ganito, cleaning. Malaking tulong na rin to, pandagdag gastos, kagaya ng mga pagkain, mga pangangailangan ng mga bata, diaper. Opo, tama kayo nakikita, naglilinis ako ng ibang bahay. Hindi lang naman ako yung ganito, marami akong kakilalang nandito na naghahanap buhay or ganitong gawain. Hindi ko to kinakakaya kasi wala naman akong inapakang tao. Wala akong inaagabayado at isa pa legal to at nakakadagdag to pantulong pang gastos sa aking mga pamilya. Kung ako nga lang sana masusunod, gusto ko araw-araw ganito gawain ko eh. Kasi mahirap pero andyan agad yung sahod mo. Kapag nakakita ka ng pera, parang yung hirap at pagod mo nawawala. Ganon. Pero hindi limit lang. Kasi nga kagaya niyan, may mga maliliit pa ako. Tsaka nakadepende lang din ako sa schedule ng asawa ko. Kapag free siya, kung pwede siya sa mga bata, ayan, pwede ako kumayod para kumita. Dito sa Canada, bawal lang maarte. Ayan, yung Disney princess ka dyan sa Pinas, pagdating dito, wala yan. Diyos ko. Marami akong kakilala dito sa Canada na nagdo-double job o triple pa nga para lang kumita ng medyo malaki-laki para pambayad sa bills. Alam naman natin yung Canada na malaki of cost of living. Pero kami ngayon, nandito kami sa poder ng mga in-laws ko, kaya medyo nakatipid-tipid kami ng konti. Pero kung tutuusin, kapag nangupahan ka dito or nanirahan ka sa basement or kung saan-saan man, ang laki ng monthly rent, ganun. Hindi basta-basta yung bayarin dito kasi, ayan, may phone bills, insurance, kung ano-ano pa, basta halos lahat dito pera ang kailangan talaga. Kaya halos lahat ng mga tao dito kumakayod para lang kumita. Tapos may mga kakilala ko na bigla-bigla na lang mangungumusta. Kahit nung nasa Pinas pa ako, hindi naman kami nag-uusap. Mangungumusta lang, biglang mangungutang lang pala sa mga taong manghihingi. Kapag natanggihan, sumasama yung loob. Sana maintindihan niyo rin yung sitwasyon namin dito na hindi kami namumulot ng pera. Ito yung realidad sa Canada, pinapakita ko lang sa inyo. Kaya yung mga nakikita niyo, mga nakapost sa Facebook na namamasyal o gumagala o kumakain sa labas, paminsan-minsan at bihira lang naman nangyayari yung mga ganun. Kasi sa likod ng mga ganung gala, nandun yung pagsusumikap at
paghihirap, syempre hindi naman palaging pagod na lang palagi. Minsan, unwind din. At syempre sa mga nanonood pala nito, pwede bang paki-comment ng mga lugar nyo kung saan na nakarating itong video ko. At ayun nga, hindi naman na iba sa akin yung ganitong gawain kasi mula bata ako, sanay na ako sa gawaing bahay. Ganyan. At hindi naman ito mabigat. Kumbaga parang exercise ko na nga rin to. Tingnan nyo naman kasi yung katawan ko, di ba? Laki ng pinagbago mula nung nanganak ako. Mula nung nanganak ako, hindi na ako lumiit. Mas lalo pang lumobo. Pero magta-try na ako mag-diet. Magta-try lang. Pero seryoso, magta-try na ako mag-diet kasi ang hirap. Ang bilis kong mapagod, lalo na pag nag-work ako sa gabi kasi halos lahat lagi lakad-lakad. Pag kunwari, yung residente tatawag, ganito, kailangan ng residente ng tulong, ganito, lipat-lipat, hinihingal ako kaagad. Balik naman tayo sa aking paglilinis. Yung amo ko naman dito, sobrang bait, wala akong masabi. Matapos kung man o hindi yung gawain ko, ayos lang sa kanya. Kasi sa totoo lang, twice a week naman talaga akong pumupunta sa bahay nila. Pero dahil nakadepende nga lang ako sa trabaho ni RM, nakadepende lang ako sa the schedule niya. Minsan, or mas madalas pa nga once a week lang kasi nga wala namang maiwan sa mga bata. At alam naman ng amo ko yun, kaya walang problema lang sa kanya. Ayaw na rin niyang kumuha ng iba dahil nga may tiwala na rin siya sa akin. Ganun. Meron kasi iba dito na ang hirap kunin ng tiwala. Meron pa nga kami na pagkliningan dati na bawat linis namin sinusundan niya. Ganyan. Tapos binibilang talaga yung oras. Kung ilang oras ka matapos, yun lang talaga sasahod sa'yo. Pero itong amo ko, wala siyang problema sa oras. Kahit dapat nga 6 hours ako dapat dito. Pero dahil nga may pasok si RM ng hapon, so 4 hours na ako naglinis. Ayan, minsan pa dinagdagan niya pa yun ng konti. Kasi 2 bus kasi ako. Sa loob ng 2 bus, magkaiba yung fare. Kaya, fare? Magkaiba yung pamasahe. Minsan dinadagdagan niya pang pamasahe ko lang, ganyan. Tapos minsan nga pinapawian pa niya ako ng pagkain. Nung nakaraan, bago ako umuwi neto, pinawian niya ako ng yogurt para sa mga bata. Ayun, lagi niya naalala yung mga anak ko. Tapos yung may apo na kasi siya, 2 apo, babae at lalaki. Pinawian niya rin ako ng mga pinaglumaang gamit at mga laruan ng mga bata. Ayan, tuwang-tuwa yung panganay ko, si Bria. Siyempre, ganun-ganun lang, mababaw lang naman kaligayahan ng mga bata. Nagmamadali na rin ako neto dahil kailangan ko na talagang makauwi din. Dahil si RM may pasok pa. Gugustuhin ko mang hindi mo na matapos, gustuhin ko mang makompleto yung oras ko sa loob ng 6 na oras, pero hindi pwede dahil mayroon akong mga junakis na nag-aantay sa akin, ganyan. Pero kapag pwede naman nga yung mga in-laws ko, pwede silang maiwanan saglit sa mga bata, kaya ganyan. Pero hindi rin madalas kasi may kanya-kanya din silang mga trabaho. Opo, lahat kami dito may mga trabaho. Yeah. Sa susunod ulit. Thank you, babush!